Buenos dias, damas y caballeros. Again, welcome to my pre-recorded vlog which we recorded yesterday afternoon. We have a new development dito sa issue ng flood control anomalies. At this time, it turned out yung nag-initiate una ng Blue Ribbon Committee hearing dito sa flood control anomaly ay meron rin palang 1.5 billion na flood control funds na hiningi niya sa Department of Public Works and Highways nung secretary pa si Manny Bonoan, ha? At ito ay 1.5 billion ay naibaba daw sa 500 million na na-release pa rin kay then Congressman sa GIP Party List Representative and now Senator Rodante Marcoleta. So wala na si Cabral, pero meron nakita si Senator Ping Lacson na note from Cabral saying na may 500 allocable funds itong si Rodante Marcoleta, ha? So that's why gusto itong imbestigahan ni Ping para malaman kung baka pinagbigyan siya doon sa 1.5 billion na original hiningi niya as head of the House contingent ng Committee on Appointments, ha, para ma-confirm nila yung appointment as secretary ni Manny Bonoan. So humingi siya ng 1.5 billion para sa kanya at tsaka sa mga ibang kongresista bilang siya ang House leader ng Commission on Appointments. And then it turned out na kahit nakuha na niya, hindi pa natin alam yung 500 million ba o 1.5 billion. Nung nakuha na niya ito, hindi niya ito binigay sa mga kongresista. Kaya itong mga kongresista ay nagsumbong kay Ping Lacson na binukulan sila. Yung bukol kasi, yun ang term sa media, yung bibigyan mo pera sa media, pero idadaan mo sa PR or kanino man, bubulsa yung PR na yun. Kaya bukol yun, nabukol. So ganun rin. May bukulan rin. Ha? May bukulan rin sa mga kongresista. Kahit sa cabinet members, kahit sa mga senators, may bukulan rin. Ha? O ganon. So, gustong imbestigahan ni Ping Lacson. So, very ironical ito. Yung noon na nagmamagaling mag-imbestiga ng flood control, yung pala meron rin pala siya allocable funds na ganon rin. Ganon rin ang part ng issue diyan sa flood control anomaly. Diyan rin lumabas yung mga allocable funds na yan, which are expanded version of the pork barrel funds. Kumbaga, kung pork barrel funds, lahat meron. Yung allocable, yung nanggagaling ito sa mga savings ng gobyerno or other agencies like PhilHealth. Kinuha nila yung 60 billion para ilagay dito. So dito daw pinakamalaki nakakuha ngayon si Majority Leader Sandro Marcos, 15 billion, si former Speaker Romualdez, 14 billion, at yun, si Rodante Marcoleta humingi rin ng 1.5 billion nung kongresista pa siya. So let's listen in dito kay Ping Lacson about this very, very controversial revelation. At ano kaya mangyari kung makita niya na may basehan? Irerekomenda kaya niya na kasuhan din for plunder and malversation of public funds itong si Marcoleta? Non-bailable pa naman itong mga kaso na to. May patutsada po kasi si Senator Marcoleta kahapon sa inyo yung tungkol daw sa sinabi parang inahangaan daw niya kayo dati and then parang nagbago daw kayo. Gumuho daw yung kanyang paghanga sa inyo. Inilagay kayo sa pedestal. Noong nasa media pa siya, hindi pa siya congressman, hindi pa siya senador,
talagang ramdam ko naman yun kasi pag in-interview niya ako, nag-express naman siya ng admiration for what I was doing sa PNP. Sinabi naman niya na kinonfide niya kay Senate President na hangako diya kasi walang nakagawa ng ginawa niya nung PNP siya. And I also mentioned that in my speech, di ba? Na more than 50 years, consistent naman ako. So ang sagot ko lang, hindi naman ako nagbago at hindi naman ako kailanman magbabago. Ang nagbago si Senator Marcoleta kasi nawala siya sa hulog. Hindi na siya in sync with reality. Hindi ko alam kung bakit. Kasi alam naman natin, di ba, sa balik-taktakan, parang wala sa katwiran madalas. Sinabi ko na nga na until then, until I gather the necessary or the majority signatures, I'm not yielding the floor. Tatayo pa rin siya, sasabihin niya na unusual. Sana kung nag-aral siya, nagbasa siya sa Senate Archive, na hindi unusual yon. That's one of the usual occurrences sa Senate na any senator may not grant to be interpellated. Di ba nga minention si Senator Miriam, sponsorship speech, not even a privilege speech. Nag-co-sponsor siya sa reproductive health. Andito rin ako noon But she refused to be interpellated. Yun ang medyo unusual, may she rest in peace. Pero nag-sponsor ka, at least man lang, may interpellate ka. Tama. Pero that's still, bottom line, that's her right not to be interpellated. So what more a privilege speech? At saka sa akin naman, hindi naman absolute na ayoko magpa-interpellate. Gusto ko lang, mag-share tayo ng responsibility. Magpirma kayo, di-interpellate niyo ako till the kingdom come. Pero so nagsimula ba na maging contra-fellow niyo si Marcoleta nung palitan niyo siya as Blue Ribbon Committee Chairman? Simula nung kami, yun ang pinag-ugatan ng pagiging BFF namin dalawa. Parang, ewan ko lang sa akin lang ito, parang hindi niya matanggap na napalitan siyang Blue Ribbon. Kasi alam nyo, nung nagpo-form kami sana, nasa minority kami noon, kaming 5. Senator Soto, Senator Lawrence, Senator Mix, Senator Risa, and ako. Tawagan namin sarili namin sa Munti Pangarap, Mythical 5. Kami minority. But of course, before the session open, yung 20th Congress, siyempre, kinakausap namin yung mga ibang pwede namin ma-recruit para pag open ng session, si SP Soto, yung maging Senate President. One of them, si Senator Marcoleta. Dalawa lang yung kanyang parang non-negotiable. Blue Ribbon and Justice. Sabi namin, go. Okay. Kung makukuha ni Senate President, that's yours. Kaya ko lang naman ako sabihin natin na nag-speculate na baka yun ang sama ng loob niya. Kasi 2 hearings lang, napalitan na siya. So, yun. Sana maging Bitin. na totoong BFF. Okay. Sir, There's always a proper time for that. Sir, may patanong lang si Mab po. Meron daw sulat kamay ni late Undersecretary Cabral na nag-allocate siya ng 500 million pesos na mga projects daw kay Senator Marcoleta. Bibigay raw ito sa ombudsman. May iba pa ba raw bang evidence versus... Actually, meron pa. O yan, ayan. Sabi ko nga, yung request for allocables, although sa tingin ko, hindi proper, pero hindi naman illegal. Kasi dati naman pinapractice. Pero yung pinagbigyan, given due course, yung mga request, maski hindi lahat, again, hindi pa rin illegal yon. Pinagbigyan ng DPWH. Pero yung binigyan ka ng items, tapos sinab-standard ng contractor mo, ginos project ng contractor mo, doon may problema. So yun ang hihimay namin. Yan, So, diba, patay. there's this story, mind you, na when he was chairman of the Commission on Appointments Committee on Public Works and Highways, siya kasi nag-confirm kay Secretary Bonoan. And I heard this from other congressmen who were then members of the CA and until Patay. now, members pa rin ng CA. Nung nilabas, What if mag-testify yan mga congressman na hindi sila nabigyan? Patay ka dyan. Plunder yan.
Ang laki-laki niyan, malversation of public funds, non-bailable. Iimbestigahan na yun ni Ping. And I heard this from other congressmen who were then members of the CA and until now, members pa rin ng CA. Nung nilabas ko yung merong isang congressman na nambukol sa mga kapwa nila congressmen, actually lumapit sila sa akin nung may CA kami. They're egging me, tuloy nyo yan, Senator. Kasi kami yung mga nabukulan. Nabukulan sila I will ni... not mention any name, pero yun ang sinabi nila. Pero saan na nambukol yung BFF? Meaning, no, I'm not, wag nyo na akong dalhin doon. Basta ito yung facts, ano. As narrated to me by some Patay. congressmen. Na dahil kino-confirm yung DPWH secretary, bigyan nyo, Mga congressman at witness laban kay Marcoleta. Lagot ka dyan, boy. meaning, no, I'm not, wag nyo na akong dalhin doon. Basta Okay, sir. ito yung facts, ano. As narrated to me by some congressmen. Na dahil kino-confirm yung DPWH secretary, bigyan nyo kami ng projects. At hindi lang ako, kasi marami kami rito, 12 kami rito sa panel ng CA. CA. Actually, 1.5 billion daw yung hinihingi. 500 lang yung binigay. Tapos nakanganga yung mga ibang kasama sa CA kasi wala naman nakuhang project. So sir, may mga documents tungkol ba? Na, Hindi, I'm not, ang sabi ko nga, titingnan natin baka mayroong mga substandard at sa goes do sa mga items, sa mga projects na pinagbigyan, na-implement. Doon tayo pagpo-focus. Kasi sabi ko nga, yung allocable, nasa recommendation pa lang ng committee yon na i-abolish na natin yung allocables. Kasi ito yung dating pork barrel na renamed, rebranded. Di ba? Sa halip na pork, naging leadership fund, naging allocables, naging insertions. Yung insertions matagal nang ginagawa, ina rin yung pork barrel. So yun ang dapat ma-abolish. So para lang meron tayong way papunta doon sa direksyon na maalis yun, kailangan magkaroon din tayo ng sample kung bakit masama ang allocables. so saan yung mga CA members na nangihingi ng project doon sa DPWH Secretary? Mga kongresista lang po. Yun ang information. No? Also coming from them. Okay, Inamin. Daniel, meron ka pa? Inamin Okay, nila Daniel. na humingi sila. Sabi ng nyo kahapon at kanina rin, ipopursue ninyo yung tungkol sa mga allocables and may nag-gather kayong papers from DPWH. So, Meron. Pati kay dating Undersecretary Cabral. Kasi at that time, nung lumabas na yung parang na-involve na implicate si dating Undersecretary Cabral, she sent word, no, nagkaroon ng feelers, overture, na gusto makipag-usap. So, Sayang. nung una, lawyer niya lang muna nakausap namin. But as parang pareho nung kay Bernardo, yung unang usap namin, denial, aamin ng konti. So galing na ako doon kay Yusek Bernardo na merong inamin pero bitin na bitin. Sabi ko sa lawyer, mag-uusap muna kayo ni Yusek. Pag medyo buo na yung loob niya, to tell all, kasi back and forth yun yung kay Yusek Bernardo, inabot kami ng 4 na meetings before he finally caved in, so to speak, and tell the whole truth. Marami kaming bulahan muna bago umabot to sa, sige, lahat po sasabihin ko na. So, having that experience, ayoko na maulit yung kay Yusek Cabral kasi alam ko saan patungo eh. Okay, so ibig sabihin na malakas nakausap niya yung mga representante ni Cabral. Baka ito na yung mga informasyon binigay sa kanya. Yung note ni Cabral na out of the 1.5 billion, 500 million lang. Kahit 500 million, malaki pa rin yun. Kasi kung parating ka natin sinasabi, kung loko-loko kung medyo matino kang congressman, yung 500 million na pork barrel mo, kung matino ka, 30% lang or 20% lang kukunin mo, that's still from 500, that's still 100 million, di ba? Sa 20% lang. What if kukuha ka ng 50%? That's 250 million. Kung ghost project yan,
That's already mga limpyo-limpyo ka pa, ibibigay mo balato pa yung mga bidding officers, mga DPWH, COA, lahat. Baka limpyo maiwan sa'yo mga 450 million. Tiba-tiba pa rin yan, di ba? Malaki pa rin yan, ha? Malaki pa rin yan. So, yan ang investigahan ni Ping ngayon at sana ituloy niya. Hindi lang dahil nag-aaway sila sinasabi niya ito. We will pursue this. Kukulitin natin ito sa kay Ping, ha? We will follow up on this, ha? At kung meron mga kaibigan natin, ipa-follow up natin sa Senado. And you can help also by sharing this vlog, by liking this vlog para mapunta ito sa inbox ng mga staff ni Senator Ping Lacson. Kasi hindi pwede buka-buka lang ito kasi you're talking about a senator a senator at saka yung mga witnesses ay congressman. O bihira ka lang makakakita ng kaso nito involving 500 million and then the witnesses, possible witnesses ay mga kongresista rin na sinabi wala sila nakuhang project sa 500 million. Hindi ka natin alam. Baka sinabi lang yun ni Cabral na 500 million pero talaga baka 1 billion yun. 1 billion o 1.5 billion. Kapalit yung pag-confirm nila sa appointment ni Manny Bonoan. So this is a good development na sana matuloy kasi pasok na pasok ito sa plunder. Lalo na kung makita na may ilang project pala, either substandard or ghost projects talaga. Kagaya, naalala nyo, yung 10 million bulati na PDAF Priority Development Assistance Fund, yung bago pa lang siya congressman at naipit siya sa Napoles, Janet Lim Napoles Cam, sila ni Joel. Parehong project nila, yung pagtatayo ng mga bulati farm. Pero nung chinek ng COA ni bulati, ni farm, walang nakita. So kumbaga nag-level up na siya from 10 million bulati. Problema lang dahil siyempre bata sila ni Duterte, cleaner sila ni Martires. Sila di Joel Villanueva, cleaner sa issue na ito. Pero andon yung issue na yun. So nag-level up na siya from 10 million bulati to 500 million o baka 1 billion o 1.5 billion. So Senator Ping should pursue this in earnest at hindi ito gamitin lang bala pang-atake kay Marcoleta. This is a very disturbing and shocking issue that must be strictly pursued, lalo na yung mga ghost projects. Siguro gagawin naman yan ni Ping at we will follow this issue through sa mga staff niya. So thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog, in this pre-recorded vlog. Good morning to all and see you in my next vlog.